She was a rich man's daughter, and when her father died, tinunto niya ang lukban upang makatagpo ang ina. Nakatagpo niya si Consuelo ng araw na makatagpo niya rin si Jake Fentibella, the handsome farmer, and fell in love with him. He promised to marry her, but promises were made to be broken. Itinakwil at itinaboy siya ng ina nang makilala kung sino siya. Just as Jake Fentibella betrayed her and married her stepsister Carla. Who betrayed who? May katuparan pa ba ang pangako? Taong 1976. Iiwan ko sa iyo ang bata, Maurice, malamig na wika ni Consuelo habang inililigpit ang mga gamit. Iiwan? Anong ibig mong sabihin? Huminto ito sa ginagawa at tumingin sa lalaki. Hindi ko madadalaw pa uwi ang bata. Hindi alam sa amin ang pagdadalang tao ko. Wika nito sa malamig na tono. Puot ang nasa mga mata habang nakatitig sa kanya. Hindi makapaniwalang sinulya pa ni Maurice ang bagong panganak na bata sa crib at pagkatapos ay ibinalik kay Consuelo. Ang mga mata. Anak mo ang batang iyan, Consuelo. Anak natin. You raped me. Hiyaw nito sa kanya. I love you, Consuelo, and I'm willing to marry you. Tila nagmamakaawa ang tinig ni Maurice. Isang malalim na paghinga ang binitiwan ni Consuelo at nagyuko ng ulo. At sa malinaw at mariing tinig ay sinabi, may asawa ako, Maurice. What? Nanlaki ang mga matang pinakatitigan niya ang babae. At umasam na nakaringgan lang. May asawa na ako. Ulit ni Consuelo na nakadama ng kasiyahan sa panggigilalas ng lalaki. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko magawang makisama at pakasal sa iyo. At may isa kaming anak na 8 taong gulang. You can check it out with one of your branches in Lucban under the name of Consuelo Cordero. Ang pinagtrabahuhan mo sa Tayabas? Wala sa loob na tanong ni Maurice. Oh, I've worked with there too. Noong dalaga ako. Paano mong naipaglihim ang lahat ng ito, Consuelo? Sa kabila ng galit ay may pagdaramdam sa tinig ng lalaki. Napag-usapan naming mag-asawa na hindi ako dadalawin sa boarding house sa panahong nagtatrabaho ako rito sa Maynila. At umuwi ako sa Lucban tuwing Sabado, kaya mahigpit kong sinabi sa iyong huwag mo akong dalawin sa boarding house tuwing Sabado at Linggo. Nitong malaki na ang tiyan mo, paanong hindi pa rin makapaniwala si Maurice na may asawang babaeng ito? Umismid si Consuelo. Isa sa mga kasalanang ipinatong ko sa iyo, Maurice, ay ang pagsisinungaling ko sa asawa ko para lang huwag akong umuwi sa loob ng 6 na buwan. Muli nitong binalikan ang ginagawang pagbabalot ng mga gamit. At salamat sa perang ibinibigay mo sa akin sa nakalipas na 6 na buwan. Sapat na iyon upang muli naming matubos ang lupang na isanla. I can offer you more, Consuelo. Tila nagmamakaawang luhog ni Maurice, iwanan mo ang asawa mo at sumama ka sa akin sa Amerika. Isinara nito ang zipper ng maleta at tumingin sa kanya. Mahal ko ang asawa at anak ko. At ang batang isinilang mo, anak mo rin siya, hindi ba? Itinuro nito ang sanggol sa crib. Huwag mong dagdagan ang paghihirap ko. Hindi ko ginusto ang nangyari sa atin. Pagkatapos ay sinulya pa ng natutulog na bata sa kuna at iglap ding inalis. Kung luha ang nakita ni Maurice na kumislap sa mga mata nito, hindi niya matiyak. Dinampot ni Consuelo ang maleta at humakbang patungo sa pinto. Goodbye, Maurice. Paglapat ng pinto ay gumalaw ang bata at umiyak. Tila ba nararamdaman nito ang pag-iwan ng ina dito? Nalulumong napaupo sa gilid ng kama si Maurice del Castillo. Sinapon ng mga palad ang ulo. A year ago ay nakita niya sa personal si Consuelo na nag-a-apply bilang teller and was immediately taken by the beautiful woman. Sa gulat ng lahat ay siya mismo ang nag-interview dito at tinanggap niya doon. Single, 27 years old, dating teller sa isang rural bank sa Tayabas, Quezon. Normally, personnel would have checked the reference, but he dispensed company policies this time and employed her. Makalipas lamang ang 1 buwan, padalaw-dalaw sa branch kung saan ito empleyado, ay niligawan niya si Consuelo, subalit binigusi agad nito. Hindi ito naakit sa gandang lalaki at estado niya sa buhay. He and her sister Emma partly owned Mega Banking Corporation. Minana nilang magkapatid sa kanilang mga magulang ang 45% ng Mega Banking Corporation. Laila Decor de Baons na 55. Tulad niya, minana din ni Laila sa mga magulang nito ang banking empire. Umasa ang mga magulang nito na silang dalawa ni Laila ang magkakapangasawahan, pero hindi nangyari iyon. Laila married first at may anak na. Nauna ring nag-asawa ang nakababata niyang kapatid, si Emma, sa isang Italyano. Pinamamahalaan ng kapatid ang DC Realty Corporation.
isa sa mga malalaking realty developer sa buong Pilipinas, habang siya naman sa bangko. At baliwala kay Consuelo iyon. Nalalo pang nagpalalim ng pagkakagusto niya rito. Minsan ay niyaya niya ang babaeng kumain sa labas. Napilitan nitong sumama sa kanya and found herself drug. At nang magising ay nasa apartment na sila ni Maurice, nagawa siyang pagsamantalan. Maurice offered to marry her pero tumanggi si Consuelo sa matinding pagkasuklam. Nanatili sa trabaho si Consuelo hanggang sa magbungang pagsasamantalang iyon. Nag-resign lamang ito sa bangko ng mahahalata ng tiyan at nanatili sa boarding house hanggang sa makapanganak. Tiniis ang bulong-bulungan ng mga kasamahan at tinanggap ang financial na tulong mula kay Maurice, subalit nagpakatanggi-tanggi sa kasal na inaalok nito. At ngayong nakapanganak ito ay nalaman niyang may asawang babae. Nag-iinit ang sulok ng mga matang pinagmasdan niya ang isang linggong sanggol na patuloy sa pag-iyak. Tumayo at masuyong binuhat. Don't worry my darling, nawala man ang mami mo, narito ako. I will give you the world, promise. She's beautiful. Pabulong na bulalas ng isang society debonair kay Matthew habang lumalakad sa catwalk ang signature model na si Janine Del Castillo, wearing a seductive black semi-formal dress, a V-collar na napakababa, and any moment the audience expected to take a glimpse of these two perfect firm breasts. And yet seductive the dress it may seem, it revealed nothing, just like the model herself. The sexy smile and the seductive movement ay nagbabadya ng panghihat and passionate. And yet looks can be so deceiving. Pero kuy daw pare, patuloy ng debonair, she's a big block of ice that wouldn't thaw kahit na ang pinakamainit na oven. Shut up Mark. Si Matthew na nasa pagitan ng iritasyon sa kaibigan at paghanga sa kasintang hindi lamang ang mga kalalakihan ang nangmamangha kundi maging ang mga kababaihan man na nanonood sa fashion show na iyon. Kilala mo ako Matthew, patuloy nito sa pagbulong. Remember she was my girlfriend first for 4 weeks. You are sour girlfriend pare. Sagot ni Matt na hindi hinihiwalayan ng tingin ng kasintahan dahil nakipag-break sa iyo si Janine. Natawa ang lalaki at muling nagsalita ng maran. Sa mga naging kasintahan ni Janine Matt, wala siyang binrek. She's deceivingly sweet that you could develop tooth decay. The man had ended the relationship at hindi uubra ang pagiging gigolo mo dyan. She'll never tell. She doesn't have a passionate bone in her body. You'll find the word in the dictionary. It's called frigid. You are inviting trouble pare, babala ni Matthew. Umuti ang lalaki. Hindi mo sisirain ang gabing ito pare ko, but then take my advice, find another girl. Hindi sumagot si Matthew, pero ang pagkakatitig sa kasintahan ay ganoon na lang katim habang itinas ang dalawang kamay para sa palakpak. Nakabibing ang palakpakan habang naglalakad sa catwalk si Janine. Welcome, first the light bulb splashes in her direction. Siya ang signature model ng sariling creation at dalawa ang kahulugan ng mga palakpakang iyon. Paghanga sa kanya bilang isa sa most sought after the highest paid model in town at pagkilala sa pinakabatang fashion designer ng Pilipinas. She was about to make the final turn nang may hindi sinasadyang nasulyapan ang mga mata niya sa pinakasulok na bahagi ng bulwagang iyon. A familiar face she had long forgotten, or so she thought. She caught her breath and almost faltered her step. Kung nag-iba man, ang ekspresyon ng mukha na ay maaaring ituring ng ilan na dahil sa mga nagkikislapang cameras. She could almost hear the pounding of her chest. Nagangat siya ng paningin sunod-sunod. Nakaba ay nuling tinignan ang sulok na iyon ng bulwagan amidst the crowd room. Pero wala na siyang nakita. Pinaglalaroan lamang siya marahil ang mga mata niya. She sighed in relief. Kasabay nun ay may humalong panghinayang sa sulok ng dibdib niya. Somehow she expected him to emerge from the crowd. Congratulations, Janine. Halos panabay na sabi ng naggagandahang model nang pumasok siya sa likod ng makeshift stage sa loob ng isang malaking bulwagan sa 5-star hotel kung saan ginanap ang show niya. Thank you, girls. Nakangiti niyang sagot. Tuluyang nakalimutan ng sandaling nagkagulo ang damdamin niya. You made it again, Janine. Nakatawa at excited na salubong ng socialite na si Emma Del Castillo. Sa response ng mga matrons at socialites sa mga designs mo, I am sure you will be enwaited with ardors, and you really are gorgeous, darling. Kung nakita mo lang sana ang mga mata ng mga kalalakihan. Kung hindi ko pa alam na karamihan dyan ang mga kaibigan mo, she said demurely bagaman baka sa mukha ang satisfaction at kasiyahan. Ito ang kanyang ikalawang show since she started designing women's wear. Parehong ginanap sa malalaking hotel and both were successful at gumawa ng pangalan para sa kanya bilang ang pinakabago at in-demand na fashion designer ng bansa and the youngest too.
One of her American friends who watched her first show had compared her to the famous Donna Karan na ang mga designs ay ilang beses na niyang naisuot bilang isa sa mga supermodels. Nang bumalik siya sa Pilipinas 2 years ago, matapos ang 4 na taong paninirahan doon, ay nag-concentrate siya sa fashion designing. She was 23 then and felt older. Maraming mga batang modelo ang nagsusulputan and she wants to dignified exit. Baloney, ang baklang manager niya sa Amerika. You look 13, darling. And Ultima wants you to their new product. She chuckled. Thanks for the egg. Booster, earnest, and of course, I'll take that Ultima contract but I'm still going home. Aniya sa pagtitili ng manager niya kahit na sabihin niyang babalik siya kung may magandang assignments which she did. Ang totoo hindi naman iyon ang talagang dahilan. Marami sa mga kapwa model niya ay mas matanda pa sa kanya. Gusto lang niyang umuwi. She felt empty and tired and lonely. Hindi niya alam kung bakit. Marahil ay dumarating sa taong ganun despite the fame and glory. Now she's 25. Mula nang umuwi siya ay bumabalik pa rin siya ng Amerika at sa Europa kung tinatawagan ng manager pero agad na bumabalik ng Pilipinas bilang home base. At sa pagitan ng mga modeling travels ay naisisingit niya ang sariling fashion designer. At ang ikalawang show niyang ito'y patunay na kaya niyang pasukin ng fashion business na tanging mga lalaki lamang ang kinikilala sa Pilipinas. You don't want me to believe that, do you? Nabalik ang isip niya kay Emma. Na sinagot ang sinabi niya. Bahagyang lumaki ang mga mata ng matandang babae na sa edad na 49 ay tila nakatatandang kapatid lamang ni Janine. I know those women down there. Kahit na kaibigan ko pa sila, hindi nila tatangkilikin ang mga designs mo kung talagang hindi maganda. Akmang sasagot ang dalaga nang pumasok ang isa sa mga assistant niya. Para sa iyo, Janine, inilapag nito sa mesa ang 2 basket ng mga bulaklak. Pagkatapos ay muli ring lumabas. Nakangiting wika ni Emma. Kanino kaya galing, iha? Kanino sa mga admirers mo? Janine smiled tiredly at marahang humakbang patungo sa mesa at dinampot ang card sa isang basket at binasa ang malakas. Congratulations, you made it again. Signed, P.T. Sorrow. Oh, bulalas ni Emma sa galak. Pagkatapos ay ito na mismo ang lumakad patungo sa isa pang basket at tinignan ang card na naroon. Look, where this came from? Ino Soto? She grinned. I'm flattered. They must have ordered these flowers even before the show had begun. Tiyak iyon iya. Sagot ni Emma sa nagmamalaking tinig. Bumukas ang pinto at pumasok si Matthew. Ay, Teta Emma. Hinad ka nito ang pisngi ng matanda bago nilapitan ng dalaga at tinampian ng halik sa mga labi. Congratulations, Sunny. Inilabas nito mula sa likod ang isang box na kay napapalooban ng 3 roses. Oh, thank you, Matt. Idinikit niya ang ilong sa cellophane na para bang tatagos doon ng bango ng mga bulaklak. Did you enjoy the show? With those legs, definitely. And so are the boys down there. Nakangiting sang-ayon ng binata. Siya nga pala, kinausap ako ni Mrs. Albarakin. She'll take the black gown, iyong signature dress mo. Isang nasisiyang ngiti ang ibinigay ni Emma sa pamangkin. Lumapit at tinapik sa balikat si Matthew. Take Janine home and I'll talk to some amigas. At tuloy na itong lumabas. This calls for a celebration, honey. Wika ni Matthew and softly kissed her mouth. Kinindatan ng isang modelong palabas who smiled back with vulgar invitations in her eyes. Where to? O baka naman gusto mong huwag na tayong lumayo at sa ballroom na lang nitong hotel tayo magtungo. Siguro huwag na tayong lumayo. Pati ano niya. Pagkatapos ay tumingala sa kasintahan na kumikislap na ang mga mata. Nakita mo ba kung paano nila hangaan ang mga designs ko, Matt? Inikot niya ang paningin sa mga nagagandahan at elegante mga damit sa paligid. Ang 2 assistant na pareho nang nag-aabot ng maliliit na papel na nagpapahiwatig sa mga customers sa labas na nais kuhanin ng ilan sa mga damit and basket of flowers are pouring in. Sa'yo sila humahanga, honey. You should have seen the faces of those men down there. It was torn between jealousy and the urge to shout to my heart's content that you were spoken for already. At ako iyon, parang batang pagmamalalakan nito. Natawa siya. If there's one thing she liked best sa boyfriend ay ang endless compliments nito para sa kanya. Ikinawit niya ang braso dito. Let's go.